Isang pirasong plastik na card lang ang naghihiwalay sa buhay at kamatayan ng aking anak. Pero sa isang pindot lang ni Marco, naging abo ang lahat ng aking pag-asa. Habang nilalamon siya ng karangyaan kasama ang kanyang kabit, iniwan niya kaming nagmamakaawa sa malamig na sahig ng ospital. Magsisimula na ang aking pagbangon mula sa alabok at sisiguraduhin kong bawat patak ng luha ko ay may katapat na kabayaran. Kaya mo bang harapin ang galit ng isang inang inalisan ng lahat? Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya palang kukuha nito? Kabanata 1. Ang malamig na katotohanan. Elena, stop calling me. I blocked all the cards for a reason. Gamitin mo ang utak mo at huwag mo akong laging ginagawang labasan ng stress. Masyado akong busy sa business trip na ito para asikasuhin ang pagiging paranoid mo. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay parang matalas na rason na humihiwa sa pandinig ni Elena. Wala itong bahid ng pag-aalala. Wala itong init ng pagmamahal na ipinangako nito sa harap ng altar 12 taon na ang nakalilipas. Ang tanging narinig ni Elena ay ang malakas na pagbagsak ng tawag, isang tunog na tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Nakatayo si Elena sa gitna ng mataong hallway ng ospital. Hawak ang kanyang lumang cellphone na nanginginig sa kanyang palad. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang tinitipon ang isang gusot na piraso ng papel. Ang reseta para sa kagyat na operasyon ni Mateo. Ang kanyang 6 na taong gulang na anak ay kasalukuyang nakikipaglaban sa bawat hininga sa loob ng emergency room. Habang siya ay narito, namamalimos ng atensyon mula sa sarili niyang asawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter ng cashier. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang buto. Nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kailiit at kawalang kapangyarihan sa sandaling iyon. Ang kanyang suot na bestido ay kupas na at may mansa pa ng natuyong luha. Malayo sa imahe ng asawa ng isang tanyag na direktor ng isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Nang iabot niya ang credit card sa babaeng cashier, nanalangin siya sa bawat santo na kilala niya. Sana ay nagkamali lang ang ATM kanina. Sana ay isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ngunit ang mabilis na pag-iling ng cashier habang ibinabalik ang card ay tila isang hatol ng kamatayan. Pasensya na po, Ma'am Elena. Decline po ang lahat ng accounts nyo. Sabi po sa system, may stop payment order na in-issue ang primary account holder. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na isa-isang bumuon sa dibdib ni Elena. Ang primary account holder, si Marco. Ang lalaking sinuportahan niya mula nang wala pa itong pangalan. Ang lalaking pinagdaanan niya ng hirap at ginhawa, na ngayon ay nagawa siyang kandaduhan sa sarili nilang kabuhayan sa oras na pinakakailangan siya ng kanilang anak. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga serye ng usapan sa paligid, ang pagmamadali ng mga nurse, at ang tunog ng mga monitor ay naging isang malabo at nakakangilong ugong sa kanyang pandinig. Nararamdaman ni Elena ang unti-unting pagpanaw ng init sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly at ang tanging nagpapanatili sa kanya sa pagkakatayo ay ang dingding na malamig at walang pakiramdam. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata sa sandaling iyon. Masyadong malalim ang sakit para sa simpleng pag-iyak. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato, ginagawa ang bawat paglunok na isang parusa. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga palad na nagluto, naglaba, at nag-alaga kay Marco sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, ang mga palad na ito ay walang laman. Walang maibigay para iligtas ang buhay na nagmula sa kanyang sinapupunan. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang dila nang maalala ang huling hiling ni Mateo bago ito mawalan ng malay. Mama, huwag kang iiyak. Dadating si Papa, 'di ba? Naisip ni Elena. Nasaan ang katarungan?
Bakit ang isang inang wala namang ibang hinahangad, kundi ang kabutihan ng kanyang pamilya, ay kailangang dumanas ng ganitong uri ng pagpapakitid ng mundo? Habang siya ay naglalakad pabalik sa tapat ng pintuan ng operating room, bawat hakbang ay tila isang paalala ng kanyang pagkabigo. Ang kanyang anino sa sahig ng ospital ay tila isang banyaga, isang babaeng nawala na ng pagkatao dahil sa labis na pagmamahal sa maling tao. Biglang tumigil ang kanyang puso nang mapansin ang isang pamilya na bulto ng lalaki sa dulo ng hallway, na may kausap sa telpono at tumatawa ng mahina. Hindi yon si Marco, kundi ang tapat na driver ng kanyang yumaong ama na si Mang Isko. Ngunit hindi ang presensya nito ang nakakuha ng kanyang pansin, kundi ang card na iniwan nito sa ibabaw ng upuan bago ito mabilis na umalis. Isang itim na card na may gintong ukit ng pangalan ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing bagsik ng alon sa pampang. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang pagiging martir bago mo ma-realize na ang krus na iyong pinapasan ay ang syaring magbabaon sa iyo sa lupa? At sa oras na mawala na ang lahat, ano pa ang matitira sa isang Elena na binuulang ng mga pangarap ng ibang tao? Ito ang para sa pinakamaganda at pinaka-espesyal na babae sa buhay ko. Cheers para sa iyong kaarawan, Sofia. At para sa bago nating simula, ang malutong na tawanan ni Marco ay humalo sa tunog ng banayad na alon ng dagat. Isang musika ng pagtatraidor na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Elena sa likod ng malalabay na dahon ng mga ornamental plants sa labas ng isang eksklusibong beach resort. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kislap ng mga mamahaling wine glass na nagtatama sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang paningin. Doon, sa gitna ng isang pribadong gazebo na pinalalamutyan ng mga sariwang rosas, nakita ni Elena ang kanyang asawa. Si Marco, ang lalaking ilang oras lang ang nakalilipas, ay nagsabing pagod at abala sa trabaho, ay mukhang sariwa at masaya. Suot nito ang isang mamahaling linen shirt na regalo pa ni Elena noong nakaraang anibersaryo nila. Isang regalo na binili niya mula sa pagtitipid sa sariling allowance sa loob ng 6 na buwan. Ngunit ang mas masakit, ang mga bisig na dati ay kanlungan niya ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ng isang mas batang babae, si Sofia. Ang kanyang dating assistant na tinuring niyang parang kapatid, ang babaeng pinatuloy niya sa kanilang tahanan noong wala itong matuluyan, ay lalong nagnaningning sa ilalim ng mga decorative lights. Ang bawat haplos ni Marco sa buhok ni Sofia ay isang sampal sa pagkatao ni Elena. Ang bawat matatamis na tingin na ipinupukol ni Marco sa kabit nito ay tila mga lason na unti-unting pumapatay sa bawat selula ng kanyang puso. Dahan-dahang napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Sinusubukang pigilan ang pag-alingaw ng kanyang sariling tibok ng puso na tila isang tambol ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga paa, na nakasuot lamang ng lumang tsinelas dahil sa pagmamadali mula sa ospital, ay tila nakabaon na sa buhangin. Inubos niya ang huling sentimo sa kanyang tagong pitaka para lamang makapunta rito. Umaasang nagkamali lang siya. Umaasang may valid na dahilan ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay hindi lang mapait. Ito ay nakakasuka. Naalala niya ang bawat gabi na nagpuyat siya sa pagluluto ng paboritong ulam ni Marco. Ang bawat sakripisyo niya noong nagsisimula pa lang ang kumpanya at kailangan nilang mamalengke sa madaling araw para makatipid. Ang utang na loob ni Marco sa kanyang pamilya ay tila naging isang basura na itinapon na lamang sa gitna ng dagat. Ang lahat ng pagsusumikap ni Elena na maging isang mabuting asawa at ina ay tila isang malaking biro sa harap ng kagalakang nakikita niya ngayon sa harap niya. Alam mo, Marco, narinig niyang wika ni Sofia habang humihilig sa balikat ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng kamandag at panunuyo. Masyado ka namang malupit kay Elena. Paano kung kailangan talaga ng bata ang pera?
Baka kung anong mangyari kay Mateo. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Marco. Isang tunog na hindi kailanman inakalang maririnig ni Elena mula sa ama ng kanyang anak. Hayaan mo siya, Sofia. Masyado lang madrama ang babaeng yon. Ginagamit niya ang bata para kontrolin ako. Deserve niyang matuto kung paano tumayo sa sarili niyang mga paa. Tonight is about us, okay? Huwag nating sirain ang gabi sa pagbanggit ng pangalan ng taong wala namang ibang ginawa, kundi bigyan ako ng sakit ng ulo. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malaking pison na dumudurog sa natitirang dignidad ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang sariling balat. Pilit na tinitiis ang hapdi upang huwag lamang makagawa ng anumang ingay. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong lupa, tuyo at mahapdi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang dalawa at itanong kung paano nila nagagawang maging masaya habang ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay sa isang malamig na kwarto. Ngunit bago pa man siya makahakpang pasulong, isang biglang paggalaw ang nagmula sa direksyon ng gazebo. Tumayo si Marco at lumingon sa gawi kung nasaan si Elena. Tila may naramdamang kakaiba sa dilim. Sino yan? Ang matigas na tanong ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa mga halaman. Naniga si Elena. Ang kaba sa kaning dibdib ay tila isang ibon na nagpipilit kumawala. Sa liwanag ng buwan, unti-unting naaninag ang anino ni Marco na papalapit sa kanyang pinagtataguan. Isa pang hakbang at tiyak na makikita na siya nito. Ang kanyang hininga ay naputol. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at kahihiyan. Hindi niya kayang makita siya ni Marco sa ganitong kalagayan. Dugyot, talunan, at wasak. Eksaktong bago pa man mahawi ni Marco ang mga dahon, isang malakas at malamig na kamay ang biglang tumakip sa bibig ni Elena mula sa likuran. Bago pa siya makapalag, mabilis siyang hininga sa dilim, palayo sa liwanag ng gazebo, at palayo sa mapanuring mga mata ng kanyang asawa. Ang tanging narinig na lamang ni Elena ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso at ang mahinang bulong ng taong humila sa kanya. Kung gusto mong mabawi ang lahat, huwag kang magpapakita sa kanya ngayon. Ang galit ay hindi sapat, Elena. Kailangan mo ng plano. Sino ang lalaking ito? At paano nito nalaman ang kanyang pangalan sa gitna ng gabi ng kanyang pinakamasakit na pagkatalo? Sa bawat paglayo nila sa gazebo, ang tanging naiwan sa isipan ni Elena ay ang imahe ng kanyang asawang tumatawa sa piling ng iba, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Hindi pa tapos ang kwento, hiha. Nagsisimula pa lang ang tunay na pagsubok. Akala mo ba ay pababayaan ka na lang ng iyong ama pagkatapos ng lahat ng kanyang pinaghirapan? Ang boses na iyon ay mahinhin. Ngunit may otoridad, isang pamilyar na himig na tila nagmula sa kabilang buhay. Dahan-dahang binitiwan ng estrangjero ang pagkakahawak sa bibig ni Elena nang makalayo na sila sa liwanag ng resort. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng isang lumang poste sa tabi ng kalsada, unti-unting nakilala ni Elena ang muka ng lalaki. Ang kanyang mga mata, na kanina pa punong-puno ng takot, ay biglang napuno ng pagtataka at isang kislap ng pag-asa. Attorney Ramos? Ang paos na bulong ni Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mga emosyong hindi niya mailabas. Si Attorney Ramos ang pinagkakatiwalaang kaibigan at legal counsel ng kanyang yumaong ama na si Don Fernando. Ang huling beses na nakita niya ito ay noong libing ng kanyang ama, 5 taon na ang nakalilipas. Sa mga panahong iyon, si Marco na ang unti-unting kumukuha ng kontrol sa lahat ng negosyo, at si Attorney Ramos ay bigla na lamang nawala sa eksena. Inakala ni Elena na nagretiro na ito o sadyang iniwan na sila dahil sa pagbabago ng pamunuan sa kumpanya. Pasensya ka na kung kailangang maging ganito ang ating pagkikita, Elena. Wika ng matandang abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Matagal kitang hinanap. Alam kong hindi naging madali ang buhay mo sa piling ni Marco simula nang mawala ang iyong ama.
Nakikita ko sa iyong mga mata ang bigat na iyong dinadala. Napayuko si Elena. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa pigil na paghikbi. Nawala na ang lahat, Attorney Marco. Lahat ng accounts ko, ang pera para sa operasyon ni Mateo, kinuha niya ang lahat. Wala akong laban sa kanya. Siya ang may-ari ng lahat na yon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Ramos. Yan ang akala niya, Elena. At yan din ang gusto ng iyong ama na isipin ni Marco. Mula sa loob ng kanyang suot ng coat, inilabas ng abogado ang isang makapal at lumang envelope na kulay kape. Meron itong selyo ng law firm na matagal ng sarado. Ibinigay niya ito kay Elena na tila ba ang envelope na yon ay gawa sa ginto. Nang hawakan ni Elena ang papel, naramdaman niya ang gasgas ng lumang dokumento, isang tekstura na tila nagdadala ng init ng kamay ng kanyang ama. Bago pumanaw si Don Fernando, alam niyang may ambisyon si Marco na hindi makatarungan. Alam niya ang ugali ng lalaking pinili mong pakasalan. Patuloy ni Attorney Ramos, ang boses nito ay naging seryoso at malamig. Hindi kailanman naging tanga ang iyong ama. Alam niya ang konsepto ng utang na loob, pero alam din niya kung paano ito inaabuso ng mga taong mapagsamantala. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang envelope. Sa loob ay may ilang pahina ng mga legal na dokumento na may lagda ng kanyang ama. Ang bawat salita ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, ngunit may isang bahagi na tila nagliwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi. Habang binabasa ni Elena ang mga nakasulat, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi habil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng katarungang hindi niya inakalang posible. Ang mga dokumento ay nagsasaad ng isang trust agreement at isang conditional inheritance. Ano ang ibig sabihin nito, attorney? Ang nanginginig na tanong ni Elena. Ang ibig sabihin niyan, Elena, ay isang malaking kasinungalingan ang pinaniniwalaan ni Marco. Paliwanag ni Attorney Ramos. Ang kumpanyang pinapatakbo niya ngayon, ang IT firm na akala niya ay naipamana na sa kanya, hiram lang ang lahat ng yon. Si Marco ay isang trustee lamang sa loob ng 10 taon at ang kapangyarihan niyang humawak ng pondo ay nakadepende sa kanyang katapatan sa pamilya. Sa oras na mapatunayang nilustay niya ang pera o tinalikuran ang kanyang obligasyon sa iyo at kay Mateo, automatikong babalik ang lahat ng pag-aari sa ilalim ng iyong pangalan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Elena. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta na tiniis niya kay Marco sa nakalipas na mga taon, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Habang si Marco ay nagpapakasasa sa karanyaan at nag-aakalang siya ang hare ng imperyong iyon, ang tunay na korona ay matagal nang nakatago sa ilalim ng pangalan ni Elena. Hindi kailanman naging ari ni Marco ang kumpanya, Elena. Siya ay isang empleyado lamang na binigyan ng mataas na titulo, ang deklara ng abogado. At ang huling piraso ng ebidensya na kailangan natin para mapatalsik siya ay ang patunay ng kanyang pagtataksil at pagnanakaw sa pondo ng kumpanya para sa kanyang personal na luho. Tulad ng party na nakita mo kanina. Nayakap ni Elena ang envelope sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang resort. Ang imahe ni Marco at Sofia na tumatawa ay hindi na nagdudulot ng hapdi, kundi ng isang matinding determinasyon. Ang bawat patak ng luha ni Elena sa hallway ng ospital ay tila naging isang matigas na bakal na bumubuo sa kanyang bagong pagkatao. Bakit na yan lang, attorney? Bakit hinayaan niyo kaming maghirap ng ganito? Ang tanong ni Elena may halong hinanakit. Dahil kailangang makita ng mundo ang tunay na kulay ni Marco at kailangan mong matutunang lumaban para sa iyong sarili, sagot ni Attorney Ramos. Ang katarungan ay hindi ibinibigay, Elena. Ito ay kinukuha. Ngunit habang binubuklat ni Elena ang huling pahina ng dokumento, isang maliit na sulat kamay na nota ang nahulog mula rito. Isang nota na may familiar na stroke ng panulat ng kanyang ama. Binasa niya ito sa kanyang isipan, at ang kanyang mga mata ay muling nanlaki. Ang nakasulat sa nota ay hindi lamang tungkol sa kumpanya.
Ito ay tungkol sa isang lihim na ginagawa ni Marco na higit pa sa pagnanahaw ng pera. Isang lihim na maaaring magpabagsak hindi lang sa kumpanya, kundi maglalagay sa kanilang lahat sa panganib. Attorney, ano itong tinutukoy ni Papa na Project X? Ang katahimikan sa paligid ay tila lalong bumigat. Ang tanging narinig na lamang ay ang malakas na paghampas ng hangin sa mga puno, habang ang anino ng katotohanan ay mas lalong naging madilim at nakakatakot. Nakakapagod magpanggap na tapat, pero mas nakakapagod magpanggap na bulag sa harap ng taong akala mo ay iyong katuwang sa buhay. Ang lagitlog ng pinto nang bumukas ito ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng bahay. Pumasok si Marco na tila isang haring galing sa giyera. Mayabang ang lakad, diretso ang tingin, at may dalang aura ng pagiging biktima. Amoy mamahaling alak at halimuyak ng pabango ng babae ang sumalubong kay Elena, isang amoy na sadyang nakakasuka dahil alam niya kung kanino yon nagmula. Ngunit sa kabila ng lahat, nakatayo si Elena sa kusina, suot ang kanyang apron at dahan-dahang inilalapag ang pinggan ng mainit na sabaw sa lamesa. Isang matinding miyamay ang bumabalot sa silid. Ang mga kamay ni Elena na nanginginig sa galit ay siya ring mga kamay na naghanda ng paboritong pagkain ni Marco. Habang ang lalaki ay abala sa paghuhubad ng kanyang mamahaling coat, hindi nito napansin ang pamumutla ng mga labi ng kanyang asawa. "I'm home, Elena. Bakit ang dilim dito sa sala? At bakit parang wala kang kibo?" Ang bungad ni Marco. Ang boses nito ay puno ng pagod, na tila ba galing talaga ito sa isang seryosong business meeting? Sana naman naisip mong pagod ako. All day akong nakikipag-usap sa mga investors para sa kinabukasan natin. Tapos sasalubungin mo ako ng ganyang mukha? Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakatitig sa likod ni Marco. Napansin niya ang isang maliit na bahid ng lipstick sa kwelyo ng polo nito. Isang kulay na kailanman ay hindi nga ginamit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hiyaw ng katarungan, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Naalala niya ang turo ni Attorney Ramos. Ang pinakamatalas na sandata ay ang katahimikan bago ang pagsabog. Umupo si Marco sa hapagkainan at tiningnan ng pagkain nang may pagkadismaya. "Sinigang na naman? Wala na bang bago? Sabagay, ano pa nga bang asahan ko sa'yo? Buong araw ka lang naman dito sa bahay. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang magluto at mag-alaga ng bata. Pero pati budget hindi mo pa maayos." Dito na nagsimula ang laro ni Marco. Ang sining ng pagpaparamdam sa biktima na siya ang may kasalanan. Tungkol sa hospital bills ni Mateo kanina, ang mahinang simula ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Agad na ibinaba ni Marco ang kanyang kutsara. Lumika ito ng matunog na pagtama sa porselana. "Ayan na naman tayo, Elena. I told you. I had to move the funds. May emergency sa kumpanya. Kung marunong ka lang sanang mag-save at hindi puro asa sa credit cards ko, hindi ka mapapahiya sa ospital. Pinagmukha mo akong masamang ama dahil lang sa hindi mo kayang i-manage ang household expenses natin. Do you have any idea how hard I work to provide this lifestyle for you?" Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malaking piso na dinudurog ang pagkatao ni Elena. Gaslighting sa pinakamataas na antas. Pinapalabas ni Marco na ang kawalan ng pambayad sa operasyon ng sarili nilang anak ay pagkukulang ni Elena, habang ang katotohanan ay nilustay niya ang pera sa luho ng kanyang kabit. Nararamdaman ni Elena ang pag-akyat ng init sa kanyang muka. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mga bubog. Gusto niyang isampal sa mukha ni Marco ang mga dokumentong galing kay Attorney Ramos. Gusto niyang isigaw na alam niyang trustee lang ito at walang karapatan sa yaman ng kanyang ama. Pero pinigil niya ang sarili. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad sa ilalim ng lamesa. "Pasensya na, Marco. Susubukan kong ayusin sa susunod." Ang tanging lumabas sa kanyang bibig,
isang pangungusap na puno ng kapaitan at lihim na plano. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi ni Marco, tila nasiyahan na muli niyang napaamo ang kanyang asawa. Good. At least nakikinig ka. Now, bilisan mo dyan. I need to check some emails. Sobrang laki ng Project X na ito, at kapag natapos ito, hindi na natin kakailanganin ang kahit anong mana mula sa tatay mo. Nang matapos ang hapunan, pumasok si Marco sa kanyang study room. Makalipas ang isang oras, nakita ni Elena na nakatulog ito sa sobrang kalasingan. Ang ulo ay nakasubsob sa ibabaw ng kanyang desk. Ang laptop nito ay nananatiling bukas. Ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa mukha ng traidor. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang bawat hakbang niya sa carpeted na sahig ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pangarap na matagal nang gumuho. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pinuksan niya ang isang folder na may titulong Private, Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Hindi lang mga peking transfer ng pera ang nandoon. May mga litrato ng mga blueprint ng kumpanya ng kanyang ama na ibinebenta sa isang hindi kilalang foreign entity. At sa pinakailalim ng mga files, may isang scan ng huling testamento ni Don Fernando, ang bersyong alam ni Marco. Ngunit may isang email na kararating lang, isang notification na nagmula sa isang unregistered address. Ang subject line ay, Final Stage of Project X, Elimination of Assets. Habang binabasa ni Elena ang balaman ng email, ang kanyang buong katawan ay nanginig sa kilabot. Ang elimination of assets na tinutukoy ni Marco ay hindi lang tungkol sa pera o ari-arian. Ang pangalan ni Elena at Mateo ay nakalista sa ilalim ng column na Redundant Risks. Sa gitna ng kadiliman ng silid, isang tanong ang gumitla sa katinuan ni Elena. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nabulag ng kasakiman? At handa na ba siyang harapin ang katotohanang ang lalaking pinakasala niya ay matagal na siyang itinuturing na isang balakid na dapat nang alisin? Biglang gumalaw si Marco. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig nito habang dahan-dahang idinidilat ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang tanging naghihiwalay sa kanila ay ang liwanag ng laptop at ang libu-libong kasinungalingang malapit ng mabunyag. Wala kang halaga sa akin, kundi ang apelidong dala mo, Elena. Isang pabigat ka na lang sa mga plano ko. Ang mga salitang iyon ni Marco, mula sa isang lasing na pag-ungol habang ito ay naalimpungatan, ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa katinuan ni Elena sa gitna ng madaling araw. Habang ang lalaki ay muling bumalik sa mahimbing na pagkakatulog sa ibabaw ng kanyang desk, si Elena ay nakatayo pa rin sa dilim. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang liwanag ng laptop ay nagbibigay ng asul na anino sa kanyang mukha na para siyang isang multo sa sarili niyang tahanan. Isang matinding miyamay ang namamayani sa sandaling iyon. Habang si Elena ay nagpuyat para bantayan ang lasing na asawa, iniisip kung paano pa maisasalba ang kanilang relasyon. Ang lalaking ito naman ay nakaplano na kung paano siya aalisin bilang isang redundant risk. Ang pagmamahal na ibinigay niya sa loob ng mahabang panahon ay tila isang puhunan na walang naging tubo, kundi sakit at pagdatraidor. Nararamdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok na nagpapahirap sa kanyang paglunok. Sa bawat segundo na tinititigan niya ang natutulog na traidor, ang init ng galit ay unti-unting pumapalit sa pait ng pighati. Bago sumikat ang araw, nilisan ni Elena ang kanilang bahay dalang itim na card at ang mga dokumento mula kay Attorney Ramos. Ang kanyang destinasyon, ang ancestral house ng kanyang ama na si Don Fernando. Ang bahay na ito ay matagal nang nakapinid, isang dambana ng mga alaala na iniwasan ni Elena
dahil sa sobrang pangungulila. Ang bawat hakbang niya sa lumang hagdanan ng ancestral house ay lumilika ng mahinang tunog ng kahoy na tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Ang amoy ng lumang papel at tuyong kahoy ay sumalubong sa kanya, isang pamilyar na halimuyak na nagbigay ng panandaliang ginhawa sa kanyang naguguluhang isipan. Sa dulo ng pasilyo, sa loob ng dating silid-aklatan ng kanyang ama, huminto si Elena sa harap ng isang malaking painting ng Bulkang Mayon. Gamit ang susi na ibinigay ni Attorney Ramos, may isang maliit na mekanismo sa likod ng frame ang kanyang pinihit. Walang malakas na tunog, ngunit ang pader ay dahan-dahang gumalaw, nagbubukas ng isang lihim na silid na hindi kailanman nalaman ni Marco. Sa loob ng silid na iyon, tila huminto ang oras. May mga folder na maayos na nakasalansan, mga backup drive, at isang maliit na kahon ng mga alahas na pag-aari ng kanyang ina. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang makapal na journal na may nakasulat na, "Para sa aking nag-iisang anak, Elena." Dahan-dahan niyang binuklat ang journal. Sa bawat pahina, naramdaman ni Elena ang presensya ng kanyang ama. Doon ay nakasulat ang lahat ng hinala ni Don Fernando tungkol kay Marco. Ang mga maliliit na pagnanakaw sa pondo na nagsimula pa pala noong bago sila ikasal. Nakasulat din doon ang bawat sakripisyo ng kanyang ama para protektahan ang kumpanya mula sa kasakiman ng lalaking pinili ni Elena. Isang particular na entry ang nagpabagsak sa mga luha ni Elena na kanina pa niya pinipigilan. "Elena, alam kong mahal mo siya, kaya hindi ko siya pinalayas. Pero nag-iwan ako ng mga bitag. Kung sakaling dumating ang araw na saktan ka niya, ang mga bitag na ito ang gigiba sa kanya." Sa gitna ng pag-iyak, isang dokumento ang nahulog mula sa journal. Ito ay ang insurance policy ni Mateo, ang anak nila. Nanlaki ang mga mata ni Elena nang mabasa ang nakasulat. Ang beneficiary ng insurance ni Mateo ay pinalitan ni Marco 3 buwan na ang nakalilipas. At ang kondisyon para makuha ang pera? Isang accidental death na may kinalaman sa medical negligence. Isang matinding kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Elena. Hindi lang pala pera ang gustong makuha ni Marco. Ang operasyon ni Mateo sa ospital, ang pag-freeze ng mga accounts, lahat ba yon ay bahagi ng isang mas masamang plano para makuha ang insurance ng sarili nilang anak? Napahawak si Elena sa kanyang leeg. Tila nasasakal sa katotohanang ang taong katabi niya sa pagtulog ay isang halimaw na kayang itaya ang buhay ng kanilang anak para sa pera. Ang bawat sandali ng katahimikan sa loob ng lihim na silid ay tila nagiging isang sigaw ng babala. Sino pa ang kasabwat ni Marco? At hanggang kailan, bago mapansin ng lalaki na alam na ni Elena ang lahat? Sa labas, ang langit ay unti-unti nang nagkukulay kahel. Ngunit para kay Elena, ang dilim ay nagsisimula pa lamang. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin, kasing talim ng isang kutsilyo. Kung ang sariling ama ni Mateo ang naglatag ng bitag para sa kanyang kamatayan, sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan sa mundong ito? Ang pinakamagaling na aktor ay hindi yung laging sumisigaw, kundi yung nakangiti habang dahan-dahang hinahanda ang kabaong ng kanyang kaaway. Pagbalik ni Elena sa kanilang tahanan, ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga mamahaling kurtina na tila mga daliri ng liwanag na naglalantad sa bawat dumi sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang suot, pinunasan ang mga bakas ng luha, at isinuot ang kanyang pinakapamilyar na maskara. Ang maskara ng isang masunurin at walang kibo na asawa. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Isang maling kilos at guguho ang lahat ng plano ni Attorney Ramos. Isang matinding miyamay ang nagaganap habang inihahanda ni Elena ang kape ni Marco. Ang mga kamay na kanina lang ay nanginginig sa pagbuklat ng mga lihim na dokumento ay siya ring mga kamay na ngayon ay maingat na nagtitimpla ng kape. Eksaktong 2 kutsarang asukal at isang patak ng gatas, gaya ng gusto ng kanyang asawa.
Habang pinagmamasdan niya ang usok na lumalabas mula sa tasa, tila nakikita niya ang kanyang sariling galit na unti-uniting kumukulo sa ilalim ng kanyang mahinahong anyo. "Elena, nasaan ang kape ko? Bakit ang tagal?" Ang buliw ni Marco mula sa kanyang study room. Ang boses nito ay puno ng iritasyon at pagmamataas. "Heto na, Marco. Pasensya na. Medyo natagalan sa pagpapakulo ng tubig." Ang malambing na sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nagtatago ng paparating na bagyo. Pumasok siya sa silid at dahan-dahang inilapag ang tasa sa tabi ng laptop ni Marco. Napansin ni Elena ang mga mata ng asawa, pula at pagod mula sa magdamag na pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang bibili ng kumpanya. Ngunit sa halip na pandiriri, isang pekeng pag-aalala ang ipinakita ni Elena. Hinawakan niya ang balikat ni Marco, isang haplos na tila pagpapala, ngunit sa katotohanan ay isang paraan upang silipin ang password na tinatype nito sa screen. "Masyado kang nagpapapagod, Marco. Isipin mo naman ang kalusugan mo. Para sa amin din naman ni Mateo ang lahat ng ginagawa mo, 'di ba?" Wika ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatuon sa bawat galaw ng mga daliri ng asawa. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Marco. "Buti naman at naintindihan mo rin sa wakas. Hindi madali ang maging utak ng kumpanyang ito, Elena. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang nabangkarote ang legacy ng tatay mo. Kaya huwag mo akong kukulitin tungkol sa mga cards o pambayad sa ospital. Ako ang nakakaalam kung kailan dapat bitawan ng pera." Tumango si Elena. Dahan-dahang iminamasahe ang balikat ni Marco. "Alam ko, Marco. Naniniwala ako sa iyo. Gusto ko lang maging maayos ang lahat. Kung gusto mo, ako na ang mag-aayos ng mga dokumento mo rito sa mesa para hindi ka na mahirapan." Tiningnan siya ni Marco nang may pagdududa. Ngunit dahil sa labis na pagod at kumpiyansa na kontrolado niya ang asawa, tumango ito. "Sige, siguraduhin mo lang na hindi ka makikialam sa mga files sa computer. Just clean the desk and organize the folders." Naglumabas si Marco para maligo. Ang bilis ng kilos ni Elena ay tila isang aninong sumasayaw sa dilim. Inilabas niya ang maliit na USB drive na itinago niya sa ilalim ng kanyang apron. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa kanyang pakiramdam. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa banyo ay tila isang timer na nagpapaalala sa kanya ng panganib. Isang matinding tensyon ang bumalat sa silid nang biglang tumigil ang tunog ng tubig. Naniga si Elena. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinihintay ang progress bar ng pagkopya ng mga file sa laptop. 70%, 75%, bawat porsyento ay tila isang pintig ng puso na malapit ng sumabog. Eksaktong pag-click ng complete, narinig ni Elena ang pagpihit ng doorknob ng banyo. Mabilis niyang hinugot ang USB at itinago ito sa loob ng kanyang medyas. Kinuha niya ang isang basahan at nagsimulang magpunas ng desk na tila walang anumang nangyari. Pumasok si Marco, nakatapis lang ng tuwalya at may hawak na cellphone. "Elena, bakit parang pawis na pawis ka? At bakit ang putla mo?" ang tanong nito. Ang mga mata ay tila nagsisiyasat sa bawat sulok ng mukha ni Elena. Isang malamig na pawis ang gumapang sa likod ni Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong lupa. Ngunit sa gitna ng panganib, isang mabilis na rason ang lumabas sa kanyang bibig. Medyo nahilo lang ako, Marco. Siguro dahil hindi pa ako kumakain mula kagabi sa ospital. Dadalhan na lang kita ng almusal dito." Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Isang titig na tila sumusugat sa balat. Pagkatapos ng ilang sandali na tila walang katapusan, tumalikod ito. "Sige, make sure it's hot. At ayusin mo ang sarili mo. Ayokong makakita ng may sakit sa bahay na ito." Nang makaalis si Marco, napasandal si Elena sa pader. Ang kanyang dibdib ay naghahabol ng hininga. Hawak na niya ang mga ebidensya. Hawak na niya ang mga digital keys na magpapabagsak sa imperyong itinayo ni Marco sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, napansin niya ang isang bagay sa sahig.
Isang maliit na hikaw na ginto. Isang hikaw na hindi sa kanya, kundi kay Sofia. Naiwan ito sa ilalim ng mesa ni Marco. Isang tahimik na saksi ng pagtatraidor na nangyayari sa loob mismo ng kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pagmamahal ni Elena ay tuluyan ng naging abo. Sino ang unang bibigay sa larong ito ng mga mapagpanggap? At hanggang kailan kayang panindigan ni Elena ang papel ng isang alipin bago niya tuluyang sunugin ang buong kaharian? Ang cliffhanger ay hindi ang paghuli ni Marco sa kanya, kundi ang pagdating ng isang text message sa cellphone ni Elena mula sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang ginawa mo sa loob ng silid ni Marco. Magkita tayo. Ano ba naman yan, Elena? Hanggang dito ba naman sa mall? Kailangan mong ipakita ang pagiging losyang mo. You're such an eyesore. Pinapahiya mo lang ang posisyon ni Marco bilang direktor. Ang boses na iyon ay kasing talim ng isang labaha, puno ng pangungutya at kawalang galang. Sa gitna ng mataong pasilyo ng isang maranyang mall, napatigil si Elena sa paglalakad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na paper bag na naglalaman ng murang gamot para sa ubo ni Mateo. Sa harap niya, tila isang reyna ng kadiliman, nakatayo si Sofia. Ang kabit ng kanyang asawa ay balot ng mga mamahaling brand mula ulo hanggang paa. Ang handbag nito ay sapat na ang halaga para bayaran ang upa nila sa bahay ng 6 na buwan, at ang suot nitong alahas ay nagniningning na tila ipinamumukha kay Elena ang lahat ng nawala sa kanya. Isang matinding miyamay ang nagaganap sa sandaling iyon. Ang asawa, na siyang naghirap at nag-alaga sa pamilya, ay nakasuot ng kupas na t-shirt at simpleng maong, habang ang babaeng sumisira sa kanyang tahanan ay nagpapakasasa sa perang pinaghirapan ng kanyang yumaong ama. Ang bawat bango ng pabango ni Sofia ay tila isang nakalalasong usok na sumasakal sa hininga ni Elena. Hindi ko alam na naging tambayan na pala ng mga katulad mo ang lugar na ito. Patuloy ni Sofia, habang tinitingnan si Elena mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. Look at you. You look so expired, Elena. Kaya naman hindi mo masisi si Marco kung bakit sa akin siya naghahanap ng presko. Who would want to go home to a woman who smells like onions and laundry soap? Nararamdaman ni Elena ang unti-unting pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisingi. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo, at ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng mga bubog ng salamin. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang latay na humahampas sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang hilahin ang buhok ng babaeng ito at isampal dito ang lahat ng ebidensyang hawak niya. Ngunit sa gitna ng matinding pagnanais na bumawi, naalala ni Elena ang mukha ni Mateo sa ospital at ang malamig na payo ni Attorney Ramos. Ang galit na walang kontrol ay kahinaan. Ang galit na may plano ay kapangyarihan. Dahan-dahan. Isang bagay na hindi inasahan ni Sofia ang nangyari. Sa halip na umiyak o sumigaw, dahan-dahang ngumiti si Elena. Hindi ito ang ngeti ng isang talunan, kundi ang ngeti ng isang taong may alam na hindi alam ng iba. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng hapdi, ay biglang naging malamig at matalim na tila kristal. Bakit ka nakangiti? Nababaliw ka na ba? Ang iritadong tanong ni Sofia. Ang kanyang kumpiyansa ay tila bahagyang nayanig sa kakaibang reaksyon ni Elena. Huminga ng malalim si Elena. Ang bawat pag-alon ng kanyang dibdib ay tila pagpapakalma sa isang malaking bagyo. Humakbang siya ng isang beses pasulong, sapat na malapit para maamoy ang matapang na pabango ni Sofia, at sapat na malapit para marinig ng babae ang bawat kataga ng kanyang bulong. Alam mo, Sofia, ang mga bagay na binibili gamit ang perang hindi sa'yo ay parang makeup lang sa ulan. Madaling mabura at mabilis kumalat. Ang mahinahon, ngunit mariing wika ni Elena. Enjoy the shopping, dear. Lasapin mo ang bawat swipe ng card na hawak mo ngayon, dahil ito na ang huling beses na magagamit mo ang credit limit ni Marco. In fact, baka ito na ang huling gabi na makakatulog ka sa isang malambot na kama na hindi galing sa kulungan.
Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang labi ay nanginig sa tangkang pagsagot. Ngunit tila nawalan siya ng mga salita. Ang aura ng kapangyarihan na kanina ay dala-dala niya ay tila unti-unting natutunaw sa ilalim ng malamig na titig ni Elena. Anong pinagsasabi mo? Ang nauutal na tanong ni Sofia. Hindi na siya sinagot ni Elena. Isang huling tingin na puno ng awa ang ipinukol niya sa kabit ng kanyang asawa bago siya tumalikod at naglakad palayo ng may taas noong dignidad. Ang bawat pagtama ng kanyang tsinelas sa makinis na sahig ng mall ay tila isang hudyat ng kanyang pagsisimula. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang sampal na ibinigay niya ay hindi pisikal. Ngunit alam niyang mas malalim ang sugat na iniwan nito sa isipan ni Sofia. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay sa sandaling iyon, isang malaking katanungan ang muling bumangon sa kanyang isipan. Sapat na ba ang mga ebidensyang hawak niya para harapin ang galit ni Marco kapag nalaman nito ang kanyang ginawa? At sino ang misteryosong tao na nag-text sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita? Ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa ay muling nag-vibrate. Isang bagong mensahe ang dumating at sa pagkakataong ito, may kasama itong larawan. Ang larawan ay kinuha mula sa loob ng ancestral house ni Elena, isang lugar na siya lang at ang abogado ang dapat na nakakaalam. Ang hininga ni Elena ay tila naputol. Ang panganib ay hindi lang pala nasa labas, kundi unti-unti na ring pumapasok sa kanyang mga huling kanlungan. Ang bagyong pinakamatindi ay hindi yung nakikita sa radar ng mga eksperto, kundi yung tahimik na namumuo sa loob ng isang pusong matagal lang inapi at minaliit. Habang papalapit ang ika-30 anibersaryo ng kumpanya, ang hangin sa loob ng gusali ng Fernando Tech ay tila bumibigat, puno ng tensyon na hindi maipaliwanag. Para kay Elena, ang bawat pasok niya sa opisina, sa ilalim ng pagkukunyari na magdadala ng tanghalian para kay Marco, ay tila isang misyon sa loob ng teritoryo ng kaaway. Ang bawat ngiti niya sa mga gwardiya, ang bawat mahinahong pagbati sa mga empleyado ay mga baluti na nagtatago sa matatalim na katotohanang hawak niya sa loob ng kanyang bag. Isang matinding miyamay ang namamayani sa paligid. Ang mga pader ng kumpanyang ito ay itinayo ng kanyang ama sa pamamagitan ng katapatan at malasakit sa mga manggagawa. Ngunit ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Marco, ang bawat sulok ay tila naging kuta ng panlilinlang. Ma'am Elena, narito na naman po pala kayo. Ang boses ni Marissa, ang matagal lang secretary ng kanyang ama, ay nanginghinig. Nakita ni Elena ang pamumula ng mga mata ng matanda. Sa labas ng opisina ni Marco, narinig ang malakas na pagbagsak ng mga dokumento sa sahig at ang mapanuring boses ni Sofia na nagrereklamo tungkol sa maling format ng isang report. Dinala ni Elena si Marissa sa dulo ng pantry, isang maliit at madilim na sulok kung saan ang amoy ng lumang kape ay tila nagbibigay ng kakaibang proteksyon mula sa mga mapanirang mata. Marissa, alam ko ang lahat. Ang mahinang bulong ni Elena habang hinahawakan ang malamig na kamay ng secretary. Alam ko kung paano kanya pinagbabantaan para manatiling tahimik tungkol sa mga pondo. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Marissa. Ma'am, natatakot po ako. May sakit ang nanay ko. Kailangan ko ang trabahong ito. Pero hindi ko na po masikmura ang ginagawa ni Sir Marco. Ang Project X. Ma'am, hindi lang po pera ang ginanakaw niya. Isang sandali ng dalisay na pagkakaisa. Inilabas ni Elena mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na panyo na may burda ng inisyal ng kanyang ama at ibinigay ito kay Marissa. Huwag kang matakot, Marissa. Hindi ka na nag-iisa. Ang tatay ko ang nagbigay sa iyo ng trabahong ito at ako ang titiyak na hindi ka mawawalan. Pero kailangan ko ang tulong mo para buksan ang huling pinto ng Project X. Sa loob ng sumunod na 2 oras, sa tulong ng mga access codes na matagal lang itinago ni Marissa, hinarap nila ang screen ng isang lumang computer sa archive room. Ang bawat pag-load ng data
ay tila isang tibok ng puso na nagnanais kumawala sa dibdib ni Elena. Nang sa wakas ay bumukas ang main file ng Project X, ang katotohanan ay mas malala pa sa inasahan nila. Ang Project X ay hindi lang simpleng thamo. Ito ay isang fire sale. Nakaplano na ang pagbebenta ng lahat ng mga patents, teknolohiya at ari-ariya ng Fernando Tech sa isang foreign dummy corporation sa Cayman Islands. Ang petsa ng pirmahan? Ang mismong gabi ng ika-30 anniversary party. Ibebenta niya ang lahat, ma'am. Ang pabulunga wika ni Marissa habang nanlalaki ang mga mata sa dokumento. Pagkatapos ng party, wala nang matitirang kumpanya. At ang mas masama, ang mga empleyado, lahat sila ay mawawala ng trabaho nang walang makukuhang benepisyo dahil idedeklarang bangkarot ang kumpanya rito sa Pilipinas. Nararamdaman ni Elena ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang bawat alaala ng pagsisikap ng kanyang ama ay tila binababoy ni Marco. Hindi lang siya at si Mateo ang biktima. Ang buong pangarap ng kanyang pamilya at ang buhay ng daan-daang pamilya ay nakataya sa kasakiman ng isang lalaki. Ngunit may isang detalye sa dulo ng kontrata na nagpapatigil sa paghinga ni Elena. Ang pangalan ng taong kumakatawan sa foreign corporation na bibili ng kumpanya. Ito ay hindi isang dayuhan. Ito ay isang pangalang matagal nang kilala ni Elena. Isang anino mula sa madilim na nakaraan ng kanyang ama na akala niya ay matagal nang nabaon sa limot. Siya ang nauutal na wika ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay naging yelo sa ibabaw ng keyboard. Habang naghahanda ang buong lungsod para sa magarbo at marangyang anibersaryo, si Elena ay nakatayo sa gitna ng archive room. Hawak ang ebidensya ng isang krimen na hihigit pa sa pagtataksil sa asawa. Ang bagyo ay hindi na lang basta namumuo. Ito ay handa na para sa pananalanta. Ang tanong na naiwan sa isipan ni Elena, sino ang misteryosong aninong ito na nakikipagsabwatan kay Marco? At ano ang tunay na kinalaman nito sa pagkamatay ng kanyang ama? Sa labas, ang tunog ng mga martilyo na nagtatayo ng stage para sa gala ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kumpanya. Ngunit para kay Elena, ito ang tunog ng pagsisimula ng huling laban. Elena, huwag mo akong artehan tungkol sa pagdalaw. Mateo is a fighter. Hindi niya kailangan ng madramang ama sa tabi niya. May mas mahahalagang bagay akong tinatapos para sa kinabukasan nating lahat. Huwag kang makulit. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay tila isang piraso ng yelo na pilit idinidiin sa bukas na sugat sa puso ni Elena. Habang binababa nito ang tawag, dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesita. Isang matinding miyamai ang namamayani sa silid na iyon ng ospital. Sa labas, ang mundo ay abala sa ingay at liwanag, ngunit sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng heart monitor, isang ritmong tila nagpapaalala sa limitasyon ng bawat hininga. Maingat na kinuha ni Elena ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nanginginig sa galit matapos mabasa ang tungkol sa insurance fraud ni Marco, ay biglang naging matatag at banayad. Dahan-dahan niyang hinipan ang bawat kutsara bago ito itapat sa mga labi ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Konti pa anak, para lumakas ka na at makauwi na tayo sa bahay ni Lolo. Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang oyayi na naglalayong itaboy ang lahat ng sakit. Tumingin sa kanya si Mateo. Ang mga mata ng bata, na dati ay puno ng ningning, ay tila mga bintanang nakapinid dahil sa pagod at gamot. Ang putla ng kanyang balat ay tila papel na madaling mapunit sa isang maling haplos. Mama, bakit wala si Papa? Sabi niya, sasamahan niya ako mag-robot pagkatapos ng tahi sa tiyan ko. Ang paos na tanong ni Mateo. Isang sandali na nagpakita ng tunay na lakas ng isang ina. Sa halip na umiyak o magsabi ng masama laban sa ama ng bata, kinuha ni Elena ang maliit na kamay ni Mateo at dahan-dahan itong hinalikan. Ang papa mo ay...
Gumagawa ng isang malaking sorpresa para sa iyo, anak. Pero habang wala siya, ako muna ang magiging robot mo, okay? Ako ang lalaban para sa iyo. Ngumiti ng bahagya si Mateo bago muling ipikit ang kanyang mga mata dahil sa antok. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila naging isang mabigat na kumot. Nararamdaman ni Elena ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hiyaw ng katarungan. Paano nagagawang talikuran ng isang ama ang ganitong kadalisay na pagmamahal para lamang sa mga piraso ng papel at pansamantalang karangyaan? Naisip ni Elena ang mga dokumentong nakita niya sa lihim na silid. Ang salitang redundant risk na nakakabit sa pangalan nila ni Mateo ay tila isang tatak ng kamatayan na ayaw niyang tanggapin. Ang pag-ibig ni Marco ay hindi lang pala naglaho. Ito ay naging isang lason na handang pumatay sa lahat ng humaharang sa kanyang ambisyon. Tumayo si Elena upang kumuha ng mainit na tubig sa labas ng kwarto. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Attorney Ramos na nagmamadaling lumalapit sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pangamba. Elena, kailangan nating ilipat si Mateo ng ospital na yun din. Ang pabulong na wika ng abogado, habang ang mga mata nito ay palingon-lingon sa paligid. Bakit, attorney? Maayo na ang lagay niya rito? Ang naguguluhang tanong ni Elena. Kakausap ko lang sa insurance investigator. May tumawag sa kanila kanina. Nagtatanong kung kailan daw maibibigay ang claim sa sandaling ma-declare na clinical failure ang operasyon ni Mateo. At ang tumawag, gumamit ng pangalan ng isang assistant ni Marco. Ang mundo ni Elena ay tila muling gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig at napahawak siya sa sandalan ng upuan upang hindi matumba. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang lantarang pagtatangka sa buhay ng kanyang anak sa loob mismo ng lugar na dapat ay nagliligtas sa kanya. Mabilis na bumalik si Elena sa kwarto ni Mateo. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibo. Ang side rails ng kama ni Mateo ay nakababa. Isang estrangerong lalaki na nakasuot ng puting gown ng doktor, ngunit walang ID, at may suot na itim na guwantes, ang nakatayo sa tabi ng IV line ng kanyang anak. Hawak nito ang isang syringe na may lamang malinaw na likido, handa nang iturok sa swero ni Mateo. Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang malakas na sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan ng buong floor. Lumingon ang lalaki at sa bilis ng pangyayari, tinulak nito si Elena bago mabilis na tumakbo palabas ng kwarto, iniwan ang syringe sa sahig. Habang nagkakagulo ang mga nurse at gwardiya sa labas, dinaluhong ni Elena si Mateo. Niyakap ang bata nang mahigpit na tila ba ang kanyang sariling katawan ang magsisilbing kalasag laban sa kamatayan. Sa gitna ng kanyang panginginig, isang matinding realisasyon ang sumampal sa kanya. Ang laban na ito ay hindi na matatapos sa simpleng paghihiwalay o demanda. Ito ay isang digmaan kung saan ang buhay ng kanyang anak ang nakataya. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang protektahan ang kanyang supling mula sa halimaw na dating niyang tinawag na asawa. At sino ang nagbigay ng utos sa lalaking iyon? Si Marco ba? O ang misteryosong anino na kasabwat nito sa Project X? Ang katanungang ito ay tila isang echoing question sa isipan ni Elena habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ni Mateo. Kung ang katarungan ay hihingi ng dugo, handa ko bang ibigay ang akin para lang hindi mahawakan ang sa iyo, anak? Elena, magsuot ka ng maganda sa Sabado. Gusto kong makita ng lahat ng mga board members at ng buong media kung sino ang babaeng iiwan ko. Ayaw kong sabihin nila na pinatulan ko ang isang basahan, kaya siguraduhin mang mukha kang kagalang-galang bago kita tuluyang iduras sa buhay ko. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ng telepono ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Walang bakas ng konsensya matapos ang nangyari kay Mateo sa ospital. Para sa kanya, ang anibersaryo ng kumpanya ay hindi pagdiriwang ng 30 taong pagsisikap, kundi ang entablado ng kanyang ganap na paglaya.
Isang matinding miyamai ang namamayani sa bawat kataga niya. Ang pag-anyaya sa kanyang asawa sa isang pagtitipon na magsisilbi palang libing ng kanilang pagsasama. Nakatayo si Elena sa loob ng maliit at ligtas na kwarto na inihanda ni Attorney Ramos para sa kanila ni Mateo. Ang liwanag ng isang bumbilya sa kisame ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Tila mga multo ng kanyang nakaraan na pilit siyang hinihila pabalik sa kadiliman. Sa kanyang harap, nakapatong sa kama ang isang malaking box na ipinadala ni Marco sa pamamagitan ng isang courier. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang itim na evening gown, isang kulay na tila sinadya ni Marco upang iparamdam ang pagluluksa sa kanyang nalalapit na pagkatalo. Ang tela ay malamig sa kanyang mga daliri, kasing lamig ng pakikitungo ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Huling gabi na ito, Elena, ang pabulong na wika ni Elena sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay tila isang panata na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nararamdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga maskarang kailangan pa niyang isuot sa loob ng ilang oras. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang abo, isang paalala na ang lahat ng pundasyon ng kanyang buhay ay gumuho na, at ang tanging natitira ay ang kanyang paninindigan. Ang kanyang puso ay tila isang makinang matagal na hindi nagamit, maingay, mabigat, ngunit handang tumakbo sa huling pagkakataon. Lumapit si Elena sa gilid ng kama ni Mateo. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Isang patunay na ang buhay ay patuloy na lumalaban sa kabila ng lahat ng lason. Hinawakan ni Elena ang munting daliri ng anak at dahan-dahang itong pinisil. Pagkatapos ng gabing ito, anak, wala na tayong kailangang ikahiya. Wala na tayong kailangang itago. Bumalik si Attorney Ramos sa silid. May dalang mga huling dokumento na kailangang pirmahan. Ang mukha ng matandang abogado ay puno ng determinasyon. Handa na ang lahat, Elena. Ang video, ang mga bank statements, at ang mga testigo mula sa archive. Pero tandaan mo, papasok ka sa teritoryo ng leon. Si Marco ay hindi basta-basta susuko kapag na-corner. Tumitig si Elena sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Elena na umiiyak sa hallway ng ospital. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang baga na handang magliyab sa oras na hipan ng hangin. Hindi ako susuko, attorney. Dahil ang katarungang ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay para sa tatay ko na binalahura niya at para kay Mateo na tinangka niyang patayin. Ang deklara ni Elena. Ang boses niya ay kasing tibay ng bakal. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas, isang maliit na pag-aalinlangan ang kumurot sa kanyang isipan. Paano kung mas malalim pa ang planong ito ni Marco? Naalala niya ang email tungkol sa elimination of assets. Ang anibersaryong ito ay hindi lang pala para sa diborsyo. Ito ang gabing itatapon ni Marco ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen sa pamamagitan ng pagsunog sa buong kumpanya, sa literal o simbolikong paraan. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa hangin habang pinagmamasdan ni Elena ang itim na gown. Sa oras na matapos ang huling sayaw, sino ang tunay na titindig? Ang biktima na naging mandirigma o ang traidor na may hawak pa palang huling alas sa kanyang manggas? Ang katahimikan ng gabi ay tila isang babala. Ang bawat tik-tak ng relo sa pader ay tila isang pako na ibinabaon sa oras, papalapit sa sangdaling ang lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng malalantad sa ilalim ng mga spotlight. Elena, isuot mo ang itim na trahe na yan dahil yan ang magsisilbing kabaong ng dignidad mo sa harap ng maraming tao. Huwag kang magkakamaling lumuha dahil kahit ang luha mo ay wala ng halaga sa akin. Ang mga huling salita ni Marco bago ang gabi ng pagdiriwang ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Elena, kasing talim ng mga bubog na pilit niya nilulunok.
habang nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng silid na inihanda ni Attorney Ramos. Ang babaeng nakikita niya ay tila isang estranggero. Isang matinding miyamai ang namamayani sa sandaling iyon. Ang itim na evening gown na ipinadala ni Marco upang ipahiya siya ay naging isang balute ng kapangyarihan. Dahan-dahang inihaplos ni Elena ang kanyang mga palad sa makinis at malamig na tela ng gown. Ang itim na kulay nito ay hindi na sumisimbolo sa pagluluksa para sa isang patay na relasyon, kundi sa dilim ng gabi na malapit ng lumamon sa kasakiman ni Marco. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang ritual ng pagpapaalam sa mahina at sunod-sunurang Elena na matagal na niyang kinalimutan. Nararamdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat, kasing init ng apoy na nagnanais tumupok sa bawat kasinungalingan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa isang digmaang siya ang nagtakda ng oras. Pinagmasdan niya ang kanyang mga mata sa salamin. Ang mga matang dati ay puno ng luha para sa asawa, ay naging matalim na tila kristal, nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier. Kinuha ni Elena ang isang maliit na bote ng pabango na pag-aari ng kanyang yumaong ama. Isang wisik sa kanyang pulso, at ang amoy ng sandalwood at tabako ay pumalibot sa kanya, tila isang mahigpit na yakap mula sa kabilang buhay. "Papa, gabayan mo ako." Ang pabulong na panalangin ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng determinasyon. Isinuot niya ang kanyang huling hiyas, isang simpleng gintong kuwintas na may pendant na susi. Ang susi sa lihim na silid na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, alam niyang hindi lang anyo ang nagbago sa kanya. Ang kanyang tindig ay tuwid na tila isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Walang kahit isang hibla ang wala sa lugar. Tila sumasalamin sa kaayusan ng kanyang plano. Samantala, sa loob ng marangyang ballroom ng isang 5-star hotel, ang inay ng tawanan at kalantog ng mga basong kristal ay tila isang nakakangilong musika. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo, habang si Sofia ay nakakapit sa kanyang braso na tila isang linta na nakasuot ng diamante. Ang bawat flash ng kamera ng media ay tila isang pagkumpirma sa tagumpay na akala ni Marco ay kaisa-isa niyang pag-aari. Ladies and gentlemen, ang panimula ni Marco sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 30 taon ng Fernando Tech. Ipinagdiriwang din natin ang isang bagong simula, ang paglaya mula sa mga anino ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, ang malalaking pintuan sa gilid ng ballroom, ang pintuan para sa mga VIP at mga tunay na nagmamay-ari ng gusali, ay dahan-dahang bumukas. Walang anunsyo, walang trompeta. Ngunit ang katahimikan ay unt-unting gumapang sa buong silid nang pumasok ang isang babaeng balot ng misteryo at awtoridad. Hindi dumaan si Elena sa main entrance kung saan nagkukumpulan ang mga paparazzi. Pumasok siya mula sa likuran ng entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilika ng isang mabigat na tunog sa sahig na kahoy, tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ni Marco. Ang lahat ng mata ay nabaling sa kanya. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang hangin na mabilis na kumalat sa buong silid. Sino siya? Hindi ba yan ang asawa ni Marco? Bakit ibang aura niya? Napatigil si Marco sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga kamay na hawak ang mikropono ay bahagyang nanginig nang magtagpo ang kanilang mga mata. Nakita niya ang itim na gown, nakita niya ang matikas na tindig, ngunit ang mas nakayanig sa kanya ay ang ngiting ipinukol ni Elena sa kanya. Isang ngiting hindi puno ng pagmamahal, kundi ng isang mapait at nakamamatay na katotohanan. Sino ang tunay na may hawak ng entabladong ito? At hanggang kailan mananatiling nakatayo si Marco
bago niya mapagtanto na ang babaeng tinawag niyang basahan ay ang siya palang maglulubog sa kanya sa sarili niyang dumi. Ang huling hakbang ni Elena patungo sa gitna ng silid ay tila hudyat ng pagbagsak ng kurtina sa unang yugto ng kanilang huling laro. Isang tanong ang nanatiling nakasabit sa isipan ng bawat panauhin. Ang pagpasok ba ni Elena ay isang pagsuko o ang simula ng isang madugong pagbawi? Ang kumpanyang ito ay bunga ng aking dugo, pawis, at walang pagod na dedikasyon. Sa loob ng 30 taon, dinala ko ang Fernando Tech sa rurok ng tagumpay na hindi kailanman inakala ng sinuman. Ngayong gabi, tinatapos natin ang isang kabanata upang buksan ang isang mas maningning na bukas. Isang bukas na ako ang tanging hari. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom, puno ng nakakabinging kayabangan at put na nakabalot sa sutlang salita. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, ang mga spotlight ay pila sumasamba sa kanyang bulto, habang si Sofia ay nakatayo sa kanyang tabi, suot ang isang ngiting tila nanalo sa loterya. Isang matinding miya-mai ang namamayani sa bawat palakpakan ng mga panauhin. Ipinagdiriwang nila ang isang anibersaryong itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng katapatan at karangalan. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, malayo sa hinang ng mga kamera, nakatayo si Elena. Ang kanyang itim na gown ay tila humahalo sa mga anino. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga chandelier. Pinanood niya ang lalaking minahal niya ng 12 taon. Ang lalaki ngayon ay harap-harapang binubura ang alaala ng kanyang ama sa kasaysayan ng kumpanyang ito. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ngunit hindi na ito nagdudulot ng hapdi, kundi ng isang matigas at malamig na determinasyon. Nararamdaman ni Elena ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba, kundi sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang usok ng paparating na sunog. Naalala niya ang kanyang ama, si Don Fernando, na kahit sa huling sandali ng buhay nito ay ang kapakanan ng mga empleyado ang iniisip. At ngayon, heto si Marco, handang ibenta ang lahat para sa pansariling luho. And now, patuloy ni Marco, ang kanyang kamay ay kumumpas sa malaking projector screen sa likuran. Ating panuurin ang maikling pagtatanghal ng ating mga nakamit at ang bagong muka ng ating hinaharap. Tumahimik ang buong silid. Dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Iniwan ang lahat sa isang panandaliang kadiliman na tila hudyat ng isang paparating na sakuna. Sa isang mabilis na senyas ni Elena kay Marissa na nasa control booth, ang nakaplano na tribute video ni Marco ay biglang naglaho. Ang unang lumabas sa screen ay hindi ang mukha ni Marco, kundi ang isang malabo ngunit malinaw na dokumento. Ang orihinal na trust agreement na nilagdaan ni Don Fernando. Isang kolektibong pagsingap ng gulat ang namayani sa buong silid. Ang bawat mata ay nakatitig sa pulang selyo ng korte at sa pangalan ni Elena na nakasulat bilang nag-iisang tagapagmana. Ano ito? Patayin niyo yan! Marissa, anong ginagawa mo? Ang bulyaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa pag-ita ng galit at takot. Sinubukan niyang harangan ang screen, ngunit ang mga sumunod na imahe ay mas lalong nakakasira. Ang screen ay napuno ng mga bank statements mula sa Cayman Islands, ang mga litrato ni Marco at Sofia sa resort, habang ang anak ni Elena ay nasa ospital. At ang pinakamalala, ang audio recording ng pakikipag-usap ni Marco sa foreign entity tungkol sa Project X at ang elimination of assets. Ito ay isang paninira, isang malaking kasinungalingan, ang sigaw ni Marco sa mikropono. Ang kanyang muka ay kasing pula ng apoy habang si Sofia ay nagsimulang umiyak sa kahihiyan sa tabi niya. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Ang ingay ng mga camera flash ay tila mga kidlat sa gitna ng bagyong ito. Dahan-dahang lumabas si Elena mula sa anino at naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad
na tila nagpapahinto sa ikot ng mundo. Nang marating niya ang paanan ng entablado, tumingala siya kay Marco. Wala siyang galit sa mukha, wala siyang luha. Ang tanghing nandoon ay ang isang malamig at nakakatakot na kapayapaan. Ang 30 taon ng Fernando Tech ay hindi tungkol sa iyo, Marco. Ang malinaw at matatag na boses ni Elena na umalingaw-ngaw sa buong silid kahit wala siyang mikropono. Ito ay tungkol sa isang pangarap na sinubukan mong nakawin. Ngunit ang magnanakaw ay walang puwang sa tahanang ito. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na kumot. Nararamdaman ni Elena ang isang matinding gaan sa kanyang pakiramdam. Ang bawat bigat ng nakaraan ay tila unting naglalaho. Ang katarungan ay hindi na lang isang salita. Ito ay isang presensyang nararamdaman sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang biglang pagbabago ang nangyari sa mukha ni Marco. Ang kanyang takot ay biglang napalitan ng isang mapanuring ngiti. Isang ngiti ng isang taong may nakatagong alas. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Elena? Ang pabulong na wika ni Marco habang dahan-dahang bumababa sa entablado upang harapin siya. Akala mo ba ay hahayaan ko lang na sirain mo ako nang walang kasamang hila pababa? Biglang bumukas ang mga pintuan ng ballroom at pumasok ang ilang mga lalaking nakauniporme, ngunit hindi sila mga pulis. Sila ay mga security personnel na kinuha ni Marco mula sa isang pribadong kumpanya. Sa kanilang likuran, pumasok ang misteryosong anino na nakita ni Elena sa mga dokumento. Ang lalaking may malalim na galit sa kanyang ama. Sino ang taong ito na tila may hawak ng huling alas ni Marco? At sa gitna ng pagbubunyag ng katotohanan, sino ang tunay na mabibilanggo sa gabing ito? Ang cliffhanger ay hindi ang pagpasok ng mga gwardiya, kundi ang paghawak ng lalaking iyon sa balikat ni Marco, habang nakatingin ng diretsyo kay Elena na may kasamang mapait na pagkilala. Matagal na nating hinihintay ang gabing ito, Elena. Ang gabi kung saan babayaran mo ang utang ng iyong ama. Ang akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas, Elena? Ang kumpanyang ito ay itinayo sa ibabaw ng mga utang na hindi kailanman binayaran ng iyong ama. Narito si Victor upang bawiin ang sa kanya. Ang boses ni Marco ay muling napuno ng kamandag, isang miyamaay ng kumpiyansang nanggagaling sa isang taong wala ng delikadesa. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom, ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pot at paghihigante. Ang lalaking nasa tabi niya, si Victor, ang dating kasosyo ng kanyang ama na napatalsik dahil sa pandaraya 3 dekada na ang nakalilipas, ay nakatingin kay Elena ng may mapait na ngiti. Ang bawat kislap ng mga kamera mula sa media ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang madugong wakas. Nararamdaman ni Elena ang lamig ng aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit nanatiling tuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang puso ay tila isang matibay na pader na hindi kayang tibagin ng anumang pananakot. Naalala niya ang mga huling salita sa journal ng kanyang ama. Ang katotohanan ay hindi sumusuko, Elena. Ang mga anino ay natutunaw kapag ang liwanag ay sapat na. Utang, Marco? Ang mahinahon, ngunit mariing tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa katahimikan ng silid. O ang tinutukoy mo ay ang mga dokumentong ipinamimikan niyo ni Victor sa loob ng 3 buwan? Ang Project X ay hindi tungkol sa pagbawi ng utang. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng legacy ng pamilya ko para sa inyong pansariling interes. Isang matinding tensyon ang bumalat sa ballroom nang dahan-dahang lumapit si Victor kay Elena. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng katahimikan. Masyado kang matapang, iha. Gaya ng iyong ama. Pero sa gabing ito, ang tapang mo ay hindi makakapagbayad sa pinsalang ginawa ni Fernando sa akin. Inutos ni Marco sa kanyang mga security personnel na palibutan si Elena. Kunin niya ang mga dokumentong hawak niya. Paalisin ang media. This party is over. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga lalaki,
isang malakas na boses mula sa likuran ng ballroom ang bumasag sa plano ni Marco. Walang gagalaw. National Bureau of Investigation. Ang malalaking pintuan ay muling bumukas ng may puwersa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga pumasok ay mga tunay na alagad ng batas. Ang mga security guards na kinuha ni Marco ay agad na napaatras nang makita ang mga tsapa at armas ng mga otoridad. Si Attorney Ramos ay lumitaw sa gitna ng mga pulis, hawak ang isang warrant of arrest na may tatak ng mataas na hukuman. Marco Lopez, arestado ka sa kasong qualified theft, estafa, at ang tangkang pagpatay sa sarili mong anak. Ang deklara ng opisyal ng NBI. Ang mukha ni Marco ay biglang nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng mga tablecloth sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang mikroponong hawak niya ay lumika ng isang matinis na tunog sa mga speakers bago ito tuluyang mabitawan. Si Sofia, na kanina ay nakakapit sa kanya, ay mabilis na lumayo at nagtangkang magtago sa likod ng mga kortina. Ngunit hinarang siya ng isang babaeng pulis. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Elena ang maliit na locket na nakasabit sa kaning leeg. Ang locket na naglalaman ng larawan ng kanyang ama at ni Mateo. Hinawakan niya ito ng mahigpit habang pinagmamasdan ang mga pulis na dahan-dahang naglalagay ng posas sa mga kamay ni Marco. Walang ngiti ng tagumpay sa labi ni Elena. Ang tanghing nandoon ay ang isang matinding lumbay para sa isang pamilyang tuluyan ng nagkawatak-watak. Elena, please, Elena, pag-usapan natin ito para kay Mateo. Ang pagsusumamo ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at huwad na pagsisisi. Tumingin si Elena ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Huli na para gamitin mo ang pangalan ng anak ko, Marco. Nung hinayaan mong mamatay siya sa ospital para sa pera, dun mo na rin pinatay ang karapatan mong maging ama. Sinubukan ni Marco na pumiglas at saktan si Elena. Ang kanyang muka ay naging parang sa isang hayop na nakulong, ngunit mabilis siyang nadala ng mga pulis sa sahig. Ang tunog ng mga posas na naglalapat ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagtitiis. Habang hinihila si Marco palabas ng ballroom, ang lahat ng mga panauhin at media ay nakatitig sa kanya ng may pandidire. Ang dating hari ng gabi ay naging isang hamak na kriminal sa loob lamang ng ilang minuto. Si Victor naman ay hindi na rin nakatakas. Ang mga dokumentong nakuha ni Elena mula sa lihim na silid ay sapat na upang ikulong ito habang buhay. Ang ballroom ay unti-unting napuno ng bulong-bulungan. Ngunit para kay Elena, ang lahat ay naging isang malabong ugong na lamang. Napasandal siya sa gilid ng entablado. Ang kanyang dibdib ay naghahabon ng hininga. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit ang sugat sa kanyang puso ay mananatiling sariwa sa mahabang panahon. Ngunit sa gitna ng katahimikan matapos ang bagyo, isang tauhan ni Attorney Ramos ang lumapit kay Elena at bumulong. Ma'am, may isang bank account pa po kaming natuklasan sa pangalan ni Sofia. At may mga transfer doon na hindi nanggaling kay Marco, kundi sa isang taong hindi natin inaasahan. Sino ang isa pang traidor na nakatago sa likod ng mga anino? At paano nito maapektuhan ang bagong simula na pangarap ni Elena para sa kanyang anak? Ang cliffhanger ay hindi ang pagkakakulong ni Marco, kundi ang pangalang nakita ni Elena sa record na account ni Sofia. Isang pangalan na tila muling bumasag sa natitirang tiwala niya sa mundo. Hindi lang si Marco ang pumatay sa pagkatao mo, Elena. Lahat kami. Pinaglaruan ka lang dahil masyado kang mabait. Ang kabaitan mo ay isang malaking imbitasyon para sa mga katulad namin. Ang boses ni Sofia ay matinis at puno ng desperasyon. Umaalingaw-ngaw sa loob ng malamig at tuyot ng silid ng presyento. Wala na ang kislap ng kanyang mga diamante. Wala na ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Ngayon, ang tanging natitira ay ang amoy ng lumang tinta, pawis, at ang mapait na usok ng pagkatalo. Isang matinding miyamai ang namamayani sa sandaling iyon.
Ang babaeng dati ay nagpapakasasa sa karangyaan ay nakaupo na ngayon sa isang matigas na silya. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa bakal ng katarungan. Nakatayo si Elena sa kabila ng salamin. Pinagmamasta ng babaeng sumira sa kanyang tahanan. Ang kanyang itim na gown ay bahagya ng gusot, isang simbolo ng mahabang gabi ng digmaan. Ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matikas. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 alaala. Nararamdaman niya ang matinding pagod na gumagapang sa kanyang mga ugat, isang uri ng kapaguran na hindi nakukuha sa tulog, kundi sa pagpasa ng mga sugat na hindi kailanman naghilom. Bakit, Sofia? Ang mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang malayo at malungkot na himig. Binigyan kita ng pagkakataon. Tinuring kitang kapatid. Bakit kailangang pati ang buhay ng anak ko ay itaya mo? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Sofia, habang ang mga luha ay naglalagay ng madidilim na guhit sa kanyang makapal na makeup. Dahil ang mundong ito ay hindi para sa mga katulad mong martir, Elena. Para ito sa mga marunong kumuha ng sa kanila. Pero hindi lang si Marco ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Akala mo ba ay siya lang ang may gusto mawala ka sa eksena? Inilabas ni Elena ang piraso ng papel na ibinigay ni Attorney Ramos. Ang bank record na nagpapakita ng mga lihim na transfer ng pera sa account ni Sofia. Dahan-dahan niyang idinikit ang papel sa salamin upang makita ito ng babae. Si Raul, ang pabulong na wika ni Elena. Ang pangalan ay tila isang lason sa kanyang dila. Ang bunsong kapatid ng tatay ko. Ang tanging kamag-anak na natitira sa akin. Bakit siya, Sofia? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Si Tito Raul, ang taong naghatid kay Elena sa altar nung ikinasal siya kay Marco, ang taong laging nagdadala ng mga laruan para kay Mateo. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Marco, dahil ito ay nanggaling sa mismong dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Si Raul ang utak ng Project X. Ang pag-amin ni Sofia, ang kanyang boses ay naging paos. Siya ang gustong bumili ng kumpanya sa Cayman Islands. Ginamit niya lang si Marco para madumihan ang mga kamay nito habang siya ay nananatiling malinis sa paningin mo. Ang plano nila, pagkatapos mawala ni Mateo, ikaw naman ang susunod, Elena. Isang aksidente sa kalsada dahil sa sobrang depression. Nararamdaman ni Elena ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat detalye ng kanyang buhay sa nakalipas na mga buwan ay tila isang pelikulang dahan-dahang naglalaho. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay tila mga lobo na nagdadamit tupa. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng baso na muling nadurog. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga piraso ay naging matatalas na kristal na handang lumaban. Sa kabilang bahagi ng presinto, sa loob ng isang madilim na selda, nakita ni Elena si Marco. Nakasubsob ang ulo nito sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na, at ang kanyang tuxedo ay tila basahan na lamang. Nang marinig ang mga hakbang ni Elena, dahan-dahan itong tumingala. Ang mga mata ni Marco ay puno ng takot at pekeng pagsisisi. Elena, patawarin mo ako. Nabulag lang ako, Elena. Maawa ka kay Mateo, kailangan niya ng ama. Ang pagsusumamo ni Marco. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa mga rehas. Tumitig si Elena sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Sa sandaling yun, wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Ang tanging nandoon ay ang isang matinding awa para sa isang taong ipinagpalit ang tunay na yaman para sa mga anino. Ang ama ay nagbibigay ng buhay, Marco. Hindi siya ang kumukuha nito. Ang huling salita ni Elena bago siya tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang sikat na umaga ay unti-unti nang sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsada. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-iwan sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa kanyang isipan, ang pangalan ni Raul ay tila isang paalala
na hindi pa tapos ang laban. Sino ang tunay na kakampi sa mundong puno ng mga anino? At handa na ba si Elena na harapin ang huling traidor na nagtatago sa loob ng kanyang sariling pamilya? Ang cliffhanger ay hindi ang pagkakakulong ni Marco at Sofia, kundi ang pagdating ni Raul sa harap ng ospital kung nasaan si Mateo. May dalang isang malaking bouquet ng bulaklak at isang meeting tila walang anumang nangyari. "Kumusta ang pamangkin ko?" Ang boses ni Raul sa telepono ni Elena habang pinapanood siya nito mula sa malayo. "Elena, pamilya tayo. Huwag mong kakalimutan na sa mundong ito, ako lang ang natitira mong dugo. Hindi mo kayang itapon ang nag-iisang taong nag-alaga sa'yo noong wala na ang iyong ama." Ang boses ni Tito Raul ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pait ng lason sa pandinig ni Elena. Nakapayo ang kanyang tito sa gitna ng silid ng ospital, hawak ang isang buke ng puting lila, isang simbolo ng kalinisan na sadyang napakalayo sa dumi ng kanyang kaluluwa. Isang matinding miyamai ang namamayani sa sandaling iyon. Ang lalaking nagplano ng kamatayan ng kanyang anak ay ang siya ring nagpapakita ng pinakamalaking malasakit sa harap ng mga nurse. Nakatayo si Elena sa tapat ng pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa ilalim ng liwanag ng hallway. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig. Ang bawat tibok nito ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang desisyon. Nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang likuran. Isang paalala na ang gabi ng panlilinlang ay tapos na. Ang dugo ay hindi sapat para maging pamilya, Raul. Ang malamig at mariing bika ni Elena. Hindi na tito ang tawag niya rito. Ang bawat panteg ng pangalan nito ay tila isang dumi na gusto niyang idura. Ang pamilya ay nagpoprotekta. Hindi nagbebenta ng buhay para sa isang kumpanya sa Cayman Islands. Dahan-dahang lumabas si Attorney Ramos mula sa likuran ni Elena, kasama ang 2 opisyal ng NBI. Ang ngiti sa labi ni Raul ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Ang mga bulaklak na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang mga talulot ay nagkalat tila mga pangarap na nawalan ng saysay. "Nakuha na namin ang lahat ng records mula kay Sofia, Raul," patuloy ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa lalaking nagtaksil sa kanyang ama. Ang bawat transfer, ang bawat email tungkol sa elimination of assets, alam ko na ang lahat. Sa gabing ito, hindi lang si Marco ang matutulog sa rehas. Isasama ka niya. Walang nagawa si Raul, kundi ang mapayukom ng kamao habang dahan-dahang inilalapat ng mga pulis ang mga posa sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng bakal na nagtatama ay tila isang huling hudyat ng pagbagsak ng imperyo ng kasinungalingan. Habang hinihila siya palabas, hindi lumingon si Elena. Ang kanyang atensyon ay nasa loob ng kwarto. Sa kanyang anak na ngayon ay dahan-dahan nang dumidilat ang mga mata. Makalipas ang ilang linggo, ang kumpanyang Fernando Tech ay muling nagbukas ng mga pintuan nito. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang aura ng takot at pagnanakaw. Sa loob ng opisina ng CEO, ang upuang dati ay inookupan ni Marco ay kinuha na ng tunay na nagmamay-ari, isang sandali ng tagumpay at paghilom. Nakaupo si Elena sa malaking mesa ng kanyang ama. Sa tabi niya, ang isang litrato ni Don Fernando ay tila nakangiti sa kanya. Pumasok si Mateo sa silid, tumatakbo at masigla, ang mga pisngi ay muling nagkakulay rosas. "Mama, ikaw na po ang boss?" Ang masayang tanong ng bata habang yumayakap sa binti ng kanyang ina. Kinuha ni Elena ang kanyang anak at pinaupo sa kanyang kandungan. Ang bawat halik niya sa noo ni Mateo ay tila isang gamot sa lahat ng kanyang mga sugat. "Hindi lang ako ang boss, Mateo. Tayong dalawa ang magpapatuloy ng pangarap ni Lolo. Wala na tayong kailangang katakutan." Sa hapon na yon, tiningnan ni Elena ang huling sulat na dumating mula sa kulungan, mula kay Marco. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, dahan-dahan niyang pinunit ang sobre sa maliliit na piraso
at hinayaang tangayin ng hangin palabas ng bintana. Ang bawat piraso ng papel na lumilipad ay tila mga alaala ng isang lason na hindi na muling makakapasok sa kanyang buhay. Ang katarungan ay hindi lang pala ang pagpapakulong sa mga masasama. Ito ay ang pagkakaroon ng kapayapaan na yakapin ang bukas ng walang pag-aalinlangan. Ang puso ni Elena, na dati ay punong-puno ng mga bitak, ay tila muling nabuo, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas puno ng pagmamahal. Habang lumulubog ang araw sa Manila Bay, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong lungsod, tumayo si Elena sa balkonahe ng kumpanya. Ang hangin ay sariwa, at ang hinaharap ay tila isang malawak at malinis na dagat. Nakamit na ba ang lahat ng katarungan? Mayroon pa bang mga aninong naghihintay sa dilim? At sa gitna ng kapayapaan, handa na ba ang puso ni Elena na muling magtiwala o sapat na ang pagmamahal ng kanyang anak upang punan ang bawat kulang? Ang bawat alon ng dagat ay tila sumasagot sa kanyang mga katanungan. Ang bukas ay sa iyo na, Elena. Ang pamana ng luha ay naging pamana ng pag-asa. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga labi ng nakaraang pait, at pinapalitan ito ng mga sariwang alaala ng kapayapaan. Sa malawak na hardin ng ancestral house ni Don Fernando, ang mga puno ng nara ay lalong yumabong. Ang kanilang mga sanga ay tila mga mapagkalingang kamay na nagbibigay ng silong sa bawat nilalang sa ilalim nito. Ang amoy ng namumukadkad na sampag-ita ay humahalo sa preskong hangin ng hapon, isang halimuyak na nagpapaalala kay Elena na ang bawat pagtatapos ay isa palang mas magandang simula. Nakatayo si Elena sa balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat, wala na ang bilim sa kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay tila isang malinis na kanbas kung saan ang tanging nakapinta ay ang kumpiyansa ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Sa kanyang mga daliri, naroon pa rin ang locket ng kanyang ama, ngunit sa loob nito ay may bago ng larawan. Isang larawan ni Mateo na nakasuot ng medalya sa paaralan, puno ng buhay at pangarap. Mommy, look! I fixed the drone! It's working na po! Ang masayang sigaw ni Mateo habang tumatakbo sa damuhan. 11 taong gulang na siya ngayon, matangkad at may mga matang nagniningning sa talino, gaya ng kanyang lolo Fernando. Ngumiti si Elena at kumaway sa kanyang anak. That's great, Mateo. Just be careful with the trees, okay? Baka sumabit ulit yan. Isang sulat ang nakapatong sa mesa sa tabi ni Elena. Isang opisyal na abiso mula sa kawanihan ng bilangguan. Natapos na ang huling apela ni Marco at Raul, mananatili sila sa loob ng rehas sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng 5 taon, maraming beses nagpadala ng liham si Marco. Humihingi ng tawad, humihingi ng pagkakataon. Inagmasdan ni Elena ang huling sulat. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinunit. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa ang huling pangungusap ni Marco. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Huminga ng malalim si Elena. Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa nagkasala, kundi isang susi para sa bilanggo ng nakaraan. Pinapatawad na kita, Marco. Ang pabulong na wika ni Elena sa hangin. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong lumaya. Hindi niya ibabalik si Marco sa kanyang buhay. Ngunit, hindi na rin niya hahayaang maging anino ito sa kanyang bawat hakbang. Ang tunay na pagpapatawad ay ang hindi na maramdaman ang hapdi kapag naalala ang sugat. Ang kumpanyang Fernando Tech ay hindi na lang basta isang negosyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Elena, itinayo ang The Mateo Foundation, isang programa na nagbibigay ng libreng operasyon at tulong medikal para sa mga bata ng mga pamilyang hindi kayang magbayad. Ang bawat batang nailigtas ay tila isang pasasalamat ni Elena sa pagkakataong ibinigay sa kanya at sa kanyang anak. Nilapitan ni Attorney Ramos si Elena. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa.
Ang matandang abogado ay mukhang mas bata dahil sa gaan ng kanyang loob. Nagawa mo, Elena. Ang iyong ama ay tiyak na ipinagmamalaki ka. Hindi mo lang binawi ang kumpanya. Binawi mo rin ang danggan ng inyong pangalan. Salamat, attorney. Kung hindi dahil sa inyo, baka nalunod na ako sa sarili kong luha. Ang tugon ni Elena habang tinatanggap ang tsaa. Tumingin si Elena sa papalubog na araw sa malayo. Ang kalangitan ay nagkukulay lila, kahel at ginto. Isang obra maestra ng kalikasan na nagpapaalala sa kanya ng huling mahalagang aral. Ang tunay na katarungan ay hindi natatagpuan sa paghihigante, kundi sa pagbuo muli ng sarili. Ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katapang lumaban, kundi sa kung gaano siya kalalim magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Ang bawat patak ng luha ni Elena noon ay naging mga buto na ngayon ay nagbunga ng isang malawak na hardin ng pag-asa. Ang kumpanya, ang kanyang anak, at ang kanyang sarili ay nahanap na ang kanilang tunay na kapayapaan. Wala na ang mga anino ng Project X. Wala na ang mga lason ng pagtatraydor. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, niyakap ni Elena si Mateo na tumatakbo pabalik sa kanya. Ang init ng yakap ng kanyang anak ay ang tanging ebidensyang kailangan niya na siya ay nagtagumpay. Ang pamana ng luha ay tuluyan na nang naging pamana ng pag-asa. Isang kwento na muling isasalaysay sa mga susunod na henerasyon. Isang kwento ng isang inang hinarap ang bagyo upang makita ang bahagare. Tara na sa loob, Mateo! Lalamig na ang pagkain! Ang malambing na aya ni Elena. Yes, Mommy. I'm so hungry po. Naglakad ang mag-ina papasok sa ancestral house. Ang kanilang mga anino ay magkayakap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pinto ay dahan-dahang sumara. Ngunit hindi ito pagsasara ng mundo, kundi ang pagyakap sa isang tahanang puno ng pag-ibig at katotohanan.